Hello guys, good morning. So unang biyahe natin para sa buwan ng June. Ayan, magandang umaga po mga kabady. So ayan, papunta na tayo dun sa first pickup location. So 5.3 kilometers lang yung layo guys, papunta dun sa pickup location. So BPO company itong pupuntahan natin sa may Imus lang. So ipipick up natin yung ipapadala nila. Tingin ko dito pag mga BPO company kasi ang mga pinapadala nila minsan mga tools pang work from home, mga ganun. Kasi nung nakaraan dati meron akong na pick up na ganyan. Minsan 8 drops, 8. Sa isang booking parang meron siyang 8 drops, 8 lugar. So pupuntahan mo yung mga bahay nun. So dadalhin mo yung mga equipment na kailangan nila sa work from home. So yun siya. So magagaang lang. Yun yung isa sa mga favorite kong booking, yung mga BPO. Kasi hindi mabigat yung item na pinapadala nila. Tapos iingatan mo lang kasi mga gamit siya, mga tools. So yan, papunta tayo doon ngayon. So 19 minutes ang layo natin dun sa BPO company na to. Okay. So si Transportify kasi marami siya mga partner na BPO company. Ayan, wow siya. So ayan, pupunta na tayo ngayon doon. So ang call time natin 9 AM. So ngayon ano pa lang naman 8:16 in the morning. So medyo maaga pa. So ang estimated arrival natin doon 8:35. So ayan, palagi kong binabanggit, wag na wag kayong malilate. Diba pagka nagbo-booking kayo. So kaya ayun, papunta na tayo ngayon doon. So tara, puntahan natin yan. So ayan, since pupunta tayo ng north, syempre kailangan nating mag-load ng Swift tsaka Easy Trip. Lo-loadan natin yan mamaya-maya. Kagabi, nag-load na pala ako kagabi guys. So ayan siya. So day 2 ng natin, ng vlog natin. So pangalawang video na natin to guys. Grabe yan, pangalawang upload na natin to. So i-edit pa natin yan ulit. And then ayun, sana ayan, sa mga bago nating subscriber guys, ayan, maraming salamat sa pag-subscribe. Ayan, tapos kung meron kayong questions, comment down below. Baka mas maganda yung diskarte na ginagawa mo, 'di ba? Pa-share naman para magawa ko din 'yan. And then share ko lang. So ayan siya guys. So magkano kaya kikitain natin ngayong araw? Malalaman natin 'yan guys. 'Di ba? Syempre, 'di ba? So doon sa may mga sedan, SUV na hindi ginagamit or nakatenga lang tapos hinuhulugan mo. So pwede mo to gawing part-time. So kung meron kang diyan, kung meron kang business tapos hindi ka masyadong busy tapos naiinip ka, naghahanap ka ng other source ng income na magiging pera agad. 'Di ba? Kasi pag bumiyahe ka, pera agad 'di ba? So pera agad, kada biyahe mo pera agad, hindi ka nawawalan ng pera sa bulsa kapag nabiyahe ka. Okay? So yun, pwede siyang pang grocery, pamalengke. So pwede na. Tapos nasa sayo naman yan kung anong araw ka bibiyahe. Okay? Kaya tara, biyahe na. Okay? So doon sa mga wala pang app ng Transportify, so andyan po yung register link, andyan sa baba, 'di ba? So makikita nyo dyan, so sa description. Tapos andyan yung referral code ko guys. Baka gusto nyo swertein sa biyahe, gamitin mo lang yung referral code ko kung wala kang referral code na magamit. And then ayun na, good to go na yun. Hindi po lalampas ng 1 week yan yung process ng ng application nyo. So basta kahit hindi nakapangalan sa iyo yung ORCR, okay lang. Ano pa ba? Basta na sa'yo, tapos may deed of sale, ayan, mga ganun. Tira ko lang mama. Sige po. Anong ETA nito kuya? Ha? Anong ETA nito? Check ko lang. So papunta na tayo doon guys. So abang lang. So nagbayad tayo ng ng parking. So 30 pesos. So shoulder naman to ni client, si BPO. So work from home tong dadalhin natin. Sabi sa'yo gamit lang. So ito lang yung dadala ko ngayon. Alamin natin kung taga Pampanga siya guys. Pampanga. So balikan ko kayo mamaya. Update ko kayo kapag medyo malapit-lapit na tayo.
nandito na tayo. Let's go. Dito na po. Ay, sa kabila po. Sorry. So, sir. Dito natin, sir, sa likod para ma-check nyo po. Mapabuksan na lang, sir, para ma-check nyo. Tapos, ito yung mag-reimburse lang tayo. And then, magbago tayo mag-proceed. So, click lang natin tong reimburse. Ayan siya, guys. So, andito na tayo sa site ng reimburse. So, dito natin lalagay yung mga toll. Lalagay din natin yung sa parking. Mas sa parking ko. Teka lang, ha. So, yung sa parking natin, guys. Wait lang. So, saan ko nilagay yun? Dito ko nilagay yun. So yun guys, na-upload na natin. Hindi nawawala yung parking ko ng 30 pesos, sayang din yun. Diba? So pag kasi wala yung resibo, hindi ka makakapag-reimburse. So 30 pesos, so, pero okay lang. So lesson learned. So dapat pag kami mga resibo, ingatan mo. So ayun, maghanap tayo ng booking pa uwi. Pero lalabas muna tayo dito. Ayun, nakasave siya, oh. Maghanap tayo ng biyahe pa uwi, guys. Ayan guys, na-drop na natin yung first booking natin. Mission complete. So okay na yun, nakapag-submit na rin tayo ng reimbursement dun sa toll. So yung toll gate natin, inabot siya ng 600 plus. So 658 yata, nalimutan ko na, upload ko lang. Nawala kasi yung parking ticket dun sa sa first drop natin. Pag kasi nawala yung resibo mo, hindi mo siya ma-reimburse. So 30 pesos lang naman, pero syempre sayang din yun, di ba? So ayan, abang tayo ng second booking. So baka kumain muna tayo dito sa malapit. Naghahanap ako ng makakainan. So may bawon naman ako dito, kaya lang baka kulangin. So hanap tayo ng makakainan. Balitaan ko kayo kapag nakakuha na tayo ng second booking. Nakakuha na tayo ng second booking. Wow! Makakauwi na tayo. So nakuha natin booking Mexico to Manila. Ayan. Nasa Mexico to Manila na tayo, mga buddy. So papunta na tayo doon sa pick up location. Grabe, kala ko hindi tayo papasukan ng booking. Kanina pa ako dito, guys. Imagine niyo, after ko ma-drop yung first booking natin, ngayon lang may pumasok. So pangalawang booking natin, Transportify. Ayan na, Transportify. So alis na tayo dito sa place na to. So saan to? Saan ang daan nito, buddy? So kaliwa tayo, I think. Tama ba? So kaliwa tayo, Mexico eh. Baliktad, dapat sa kabila. Sa kabila, buddy. Kabila tayo, buddy. So ayan, dito tayo. So patigil tayo dito. Double yata dito, bawal yata. So drill check. To you, right here. So ito kabila, buddy. So papunta na tayo ngayon dito sa Mexico, San Fernando, Mexico. So ayan, meron pa may mga pumapasok pa San Fernando to Pasig. Mamaya pick upin ko muna to, ha. So we'll check this one. So do-double booking tayo. Subukan natin mag-double booking. Basta bago kayo mag-double booking, pwede kasi double booking, guys, kay Transportify. So basta Saber. Yung isa Saber, kasi pag Saber, so mas mababa yung fare. So pwede ka pang kumuha ng isa pang Saber or regular. Yan siya. So dalawa yung pwede mong kunin. Basta Saber yung isa. Basta kapag nagta-Transportify ka, bawal mo siyang sabayan ng Lalamove. So kailangan tapusin mo muna yung booking mo kay Transportify kung plano mo kumuha ng Lalamove. What? So ganun dapat. So si Lalamove naman, so pwede hanggang 3. Hanggang 3 booking pwede isabay. So basta ang tawag naman dun sa mababang fare kay Lalamove, pooling. May naka-indicate dun sa booking panel mo na pooling yung booking na to. So ibig sabihin kapag ka pooling, so hindi siya nagmamadali. So pwede mo siyang i-drop anytime
So hindi mo siya kailangan i-priority kasi pooling nga mas mababa yung fare. So kay Lalamove kasi merong priority, regular, tsaka pooling. So may tatlong klase ng booking doon. So kapag ang nakuha mo is priority, so kailangan unahin mo yun kasi naka-priority nga So pag priority, mas mataas yung fare, mas mataas yung babayaran ni client. So kailangan siya yung iuna mo na idala yung mga items niya. Ayan, nakakuha na tayo. Kanina pa ako doon guys, nakakain na ako lahat. Wala pang pumapasok na booking, di ba? So basta antay-antay ka lang, tsaga-tsaga ka lang din talaga. Kasi pag imagine mo kung bumiyahe ako simula dito sa San Fernando pabalik sa pabalik ng Manila, lugi na ako noon kung wala akong laman. Imagine mo 78 km yun, isa't kalahating oras wala kang laman, sayang yung diesel mo. So sayang yung biniyahe mo na papunta. So ako nabiyahe ako ng malayo kapag ka maaga pa, pero kapag ka yung alanganin na mga paggabi na, hindi ko na kinukuha kasi wala na ako makukuha pabalik, baka doon ako matulog. Diba? So ayan, nakakuha tayo ng booking ngayon. Ayan, bigyan tayo ng booking. So pangalawang booking natin kay Transportify. So may nakikita pa akong isa So Malolos yun. Along the way lang din yun, Transportify. So kapag ka nandun pa, available pa, kunin ko na yung booking. Hindi ko siya kinuha kagad kasi 40 km yung layo. So dadaanan kasi natin yung Malolos sa NLEX. So pwede ko siyang daanan, i-drop kung available pa. Pero kung hindi na, okay lang naman. So sa akin lang naman, meron lang akong pabalik ng Manila. Kasi sa Manila, sobrang dami ng booking. Ikaw na yung mamimili. Kasi pag nasa probinsya ka, pa isa-isa lang yung pumapasok, 2, 3, maghihintay ka talaga. Basta maaga ka pa. Pero kapag ka yung yung gabi na, bihira na kasi mag-book ng gabi na Madalas na makukuha mo na booking sa gabi yung mga abono na. Pagka abono kasi madalas scam, diba? So mag-iingat kayo doon, lalo na doon sa mga bagong driver. So wag kayong kukuha ng abono, diba? Tapos kung kukuha ka man, make sure na yung abonohan mo is value for money. Alamin mo din kung yung perang inabono mo doon is yun yung halaga ng pera na inabono mo, kasi baka mamaya wala palang laman, diba? So ganon, mag-iingat kayo sa mga ganon na klase ng booking. Basta hanggat maaari, huwag kayong kukuha ng abono, lalo na yung mga lumalabas sa Lalamove na abono. So kay Transportify, wala pa akong na-encounter na ganyan. So maigpit yung app ni Transportify. Siguro hindi mapasok ng mga scammer yung app ni Transportify. So which is good naman, di ba? Para sa safety ng kliyente tsaka ng mga driver ni Transportify, 'di ba? Pero naman 'yan, ma-adjust naman 'yan ni Lalamove soon, 'di ba? So mawawala na yung mga ganyang klase. Alright, so andito tayo sa stoplight. San Fernando pa rin tayo. Time check tayo 2:38, 'di ba? So kakatanggap lang natin ng second booking. Papunta na tayo dun sa second booking natin. Excited na ako kasi meron na tayong pauwi. Ayan. So kaliwa tayo dito sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Ayan. Papunta tong Mexico. Magkatabi pala to, Mexico at San Fernando. Nasa Sindalan Elementary School tayo. So ayan, gala-gala lang tayo guys. Ayan, basta maaga pa. Ang init kanina So bumaba na nga ako ng sasakyan para hindi ko makonsumo yung diesel. Kasi pag kasi naghihintay ako ng booking, so naghahanap ako ng lugar kung saan ako pwedeng magstay. So hindi ko hinahayaan, naka-open lang yung yung makina unless magcha-charge ako. Kasi nauubos yung diesel, sayang. So dapat kada larga mo meron kang biyahe na tinutumbok, 'di ba? Para hindi sayang, 'di ba? Yan, katulad niyan, biyahe na tayo ulit. Saka lang ulit ako magcha-charge. So buti nga may battery pa So ayan 6 minutes ang layo natin dun sa pickup. Malapit na tayo kay kuya. Ay, salamat po. Buti nakakuha tayo ng booking, 'di ba? So pabalik. Ayun na. Iyak na sana ako guys Hindi, joke lang. So ayun siya guys. Ayun na. Kuha tayo booking. Basta wag ka lang maiinip. Tapos huwag kang paikot-ikot kasi mauubos yung gas mo tsaka diesel mo. Nangyari na kasi sa akin yan. Nung bago ako, pag walang booking, hindi ako tumitigil. Ikot lang ako ng ikot hanggang sa makakuha ako ng booking. So ang nangyari, yung iniikot-ikot ko na pala yun, isang drop na pala yun ng biyahe papunta dun sa pick up. So sayang, 'di ba? Malaki yung nawawala. Syempre malaking bagay yung natin, gasolina tsaka diesel kapag syempre alam nyo yan,
yung mga nagbibiyahe, alam nila yan. Kaya hanggat maaari, hanap ka lang ng lugar na hindi masyadong mainit, dun sa mapuno, yung pwede mo tambayan, para hindi ka maubusan ng diesel. Tsaka kahit papano may matira dun sa kikitain mo. Okay, ganun lang guys. O, diba? Tatawid na tayo. Kuya, pagbigyan nyo ako, pang second booking ko na to. Yan. Sa Manila kasi, marami ng booking doon. Naku, sobrang daming booking doon guys. Ikaw mamimili. Ikaw mamimili ng booking. Di ba pagka nasa malayo ka, nag-aabang ka, doon naman magsasawa ka. Kasi sobrang dami, ikaw na yung mamimili kung saan mo gusto pumunta. Di ba? Kaya mako-compute mo kung anong oras ka makakauwi, anong oras ka lalabas. Pag nasa Manila naman ako, mga bandang alas 3, alas 4, lumalabas na ako ng Manila. Naghahanap na ako niya ng booking palabas. Laguna, ganyan, Dasma, basta pa uwi. Area ng ng pa-south. So nakuha na ako ng booking niya papalabas kasi nga baka maipit ako ng ng rush hour ng traffic. Ako hindi na ayoko ng maulit. Naipit ako ng traffic. Wala, talo, buddy. Maipit tayo ng traffic. Ayun, ubos ang diesel. So yung kinita sakto lang, 'di ba? So yun lang naman, ako na-experience ko yun kaya natuto ko. So ikaw, kung na-experience mo yung ganyan sa mga biyahe mo, normal lang yan kasi nga diyan ka matututo diyan ka makakapag-adjust, tsaka diyan ka matututo dumiskarte. Syempre iwasan mo na kung ganito, anong oras yung ganyan. So kailangan talaga ikaw mismo ma-experience mo. Basta pag nangyari man sa iyo yun, alam mo na, next time hindi ka na malulugi. Hindi na kasi, maiiwasan mo na kasi yung mga maling bagay katulad ng senaryo na ganun. So ayan, andito na tayo. So 3 minutes na lang, andito na tayo sa pick-up location. So malapit na tayo dito sa pick-up location. So Transportify, booking number 2. So time check tayo, 2:43. Siguro dating natin doon mga hapon na rin. So after nung pag-drop natin ito niyan doon, kukuha na tayo ng biyahe niya pabalik. Baka abutin na ako ng rush hour nito. Wala no choice kasi ngayon lang dumating yung booking. Kasi naman bumiyahe ako ng Palug di ba? So antay ko na kasi pagka mainit ang ulo mo, ikaw din yung talo. Kung ako umuwi ka agad, wala, talo. Sayang yung gising ko ng maaga. Sayang yung baon na pinrepare ng asawa ko. Sayang, di ba? So kaya taste. Kasi magagalit yun pag wala tayong inintrega sa kanya na budget. Tawagan natin. Hello po, Sir Transportify po. Nandito na ako sir sa... Sige po. Papasok ba ako dito sir sa may bakery? Sige po. Pasok kayo dyan, tapos... Kanan ako dito. Sino kaya itong sa... Sino kaya ito guys? Barangay Maimpis. So dito muna tayo, Sumaid, kasi nakaharang tayo doon. So balikan ko kayo guys. Tayo ng NLEX. So dala-dala na natin yung second booking natin na idadrop natin sa Maynila. Hello ma'am, good afternoon. Ma'am, dito na po ako, Transportify. Okay, sige. Magkano po yun? Bali, ano po ma'am, wait lang po. Bali, 1,381. Kasama po yung toll fee. Okay, sige. Wait lang ba yan? Sige po. Andito lang ako sa kanto ma'am, hindi ko maipasok yung sasakyan. Oo. Buhatin ko na lang ma'am, papunta dyan. Sige po. Sa may Chesa Pharmacy po. Sa may pharmacy? Malapit lang mula dito sa kanto yun ma'am? Malapit lang po. Medyo gitna po. Sige po, sige po. Pantay na lang ako sa labas ma'am. Sige po. Wait lang. Ma'am, wala akong panukli 1,381. Apo. Sige, wait lang kuya. Okay po. 1,381. So, push cart natin. Yan yung pharmacy. Pharmacy, ma'am? Opo. Diretso ba? Malayo? Malayo?
Yan lang. Okay. Boss. Yeah, saan yung ano, Wensha Pharmacy? Pharmacy, Wensha? Kesa. Oo, saan? Ah, ito? Sa gitna? Oo. Thank you. Transportify? Ah. Completed na yung second booking natin, guys. So hanap tayo ng isa pang booking. Anong oras na ba? So time check tayo. So tapos na yung dalawang booking natin. So bali cash payment tong isa. So nasingil ko din ng toll gate lo. So yung iba naman pumapayag naman, basta sabihin mo lang, explain mo lang sa kanila yung toll. Kasi based dun sa map, kapag ka nakapin siya na dadaan ka ng toll gate, explain mo lang sa kanya na yung layo ng tatakbuhin mo papunta dun sa, mula sa kanya papunta dun sa drop off is computed siya dun sa amount na nakalagay dun sa app. So ngayon kung dadaan ng toll gate, singilin mo na lang, 'di ba? Papayag naman yon, guys. Basta sabihin mo lang ng mahinahon, ipaliwanag mo lang mabuti sa kanya na yun nga, baka paliwanag mo lang yung sa about sa kikitain mo, so maapektuhan, ganyan. So yun, may mga on the spot booking kaya lang ang lalayo ng pickup. So ito siya, guys, so kay Transportify. So kung makikita nyo, andito ang sentro ng booking kasi, so, sa Manila. So yung violet full day. So na-experience ko nung kumuha ng full day booking. So pag kumuha ka ng kulay violet, so full day yan. So parang hinire ka nila ng 10 hours. So sa 10 hours, yung price na nakalagay doon, yun lang yung babayaran sa'yo. Kaya wag kang kukuha ng ganun, no? So pero ikaw, subukan mo. So ako kasi nasubukan ko na, so hindi siya worth it kasi yung full day na yon, pwede mong kitain ng ilang oras lang yun eh. Sample 1,400. Pwede mo siyang kitain ng dalawang drop lang eh. So kahit hindi ka naabutin ng 10 hours. So yun siya. Nakakuha tayo pangatlong booking natin papuntang Imus. So pangatlong booking natin, Lalamove. Hello, good afternoon. Lalamove po. Lalamove, ay. Opo. Lalamove, ikaw. Hello. Sir, Lalamove, papunta na ako. Ano, 4 kilometer ang layo ko, mga 15 minutes, sir. 15 minutes pa dito sa Ilaya Recto, ha? Ilaya Recto? Tama ba yung nakapin, sir? Tama ba yung nakapin? Ano yung kakarga, sir? Tira lang, maliliit lang to. Okay, sige. Okay, sige. Papunta na, sir. Papunta na po. Okay. Tayo sa Binondo, guys. Ito yung itsura ng Binondo paghapon. Diba? Pirmahan? Pirman mo na lang to, doon nababayaran yan. Okay, sige. Printed din na lang to. Saan? Dito? Tela. 5? Saka itong maliit. Ay, maliit. So, ayan, guys. Katapos lang natin.
So nagbigay si nanay ng 700 pesos. So ang fare niya lang dapat ay 584. So mayroong sobrang 100. So meron siyang tip na 100 petot. Okay, thank you. Thank you. Ayan guys, katatapos lang natin magbaba. So pauwi na tayo. So andito na tayo sa Imus. So isang liko na lang yan, kawit na sa amin na yon guys. So ayun, maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa atin kahit ginabi tayo. So time check natin 7:41. Akala ko masisira na yung biyahe natin kanina, pero ayan, buti na lang nakatanggap pa tayo ng biyahe pabalik. So ang total ng kinita natin guys, unang booking natin 1,500, pangalawang booking natin 840, tapos 439. So ito, naka-neto na to guys, naka-less na dito yung mga commission ng mga app na ginamit natin. So dalawang booking kay Transportify, isang booking kay Lalamove pa uwi. So ang total niyan 2,779. So kung ililes mo yung dinisel ko kanina 1,000, so merong natirang 1,779. Okay, so yan po yung kita natin ngayong araw. Ngayong araw ng Tuesday. So bukas ulit biyahe ulit tayo, abang ulit tayo ng booking. So kita-kits ulit. Kaya kung nagustuhan mo itong video na to, so please like and subscribe. So this is RSJ. Kita-kits sa mga susunod natin na biyahe. Bye!